Kailangan nyo ba talagang ilipat yung isda nyo na may sakit or may problema sa hospital tank? Yan ang pag-uusapan natin, kaya nood lang kayo. Hello guys! Welcome sa Nax TV. Another episode na naman tungkol sa pag-aarowana. Napakagandang topic na naman yung i-discuss natin ngayon. Na-inspire actually akong gawin tong video na to, no? Kasi meron akong pinuntahan, meron akong sinervisan na hobbyist. Nagka-problema siya sa isda niya. Unfortunately, pagdating ko ron, nakalipat na sa hospital tank yung isda. So, wala na rin ako halos magawa. After a few days, sa kasamaang palad, namatay nga yung isda. So, ito ang pag-uusapan natin kung kailangan ba talagang ilipat nyo yung may problema or may sakit nyong arowana sa hospital tank. So, simulan na natin. So, simulan natin yung discussion natin sa pinaka-common na cause, which is yung kaka-water change nyo lang. So, sure ako, lahat ng fish hobbyist na experience na to. Kasi kahit ako hindi nakalusot dito yung kakatapos mo lang mag-water change, tapos bigla-bigla yung isda mo, either heavy breathing, o kaya nakapark na lang, nasa isang tabi na lang, hindi na gumagalaw. So, paano nyo i-manage yung ganyan situation? Para sa akin, the best way para i-manage nyo yan is hayaan nyo lang yung isda, and then maglagay agad kayo ng activated carbon or activated charcoal sa filtration system nyo. Ang logic dito is hindi nyo kasi alam kung ano yung meron dun sa idinagdag nyong tubig dun sa tank nyo, no? Kasi nga, sure kayo, after water change, dun lang nagkaganyan Yung activated carbon lang ang pwede nyong ilagay sa filtration system nyo, wherein ma-absorb niya kung ano man yung masama na naidagdag nyo sa tank. So, hoping kayo ma-absorb yun ng activated carbon and makarecover yung isda nyo sa stress. Wag nyo ililipat sa hospital tank kasi just imagine, no, na-stress na nga yung isda nyo dahil nag-water change kayo. Lalo nyo pang i-stressin kasi huhulihin nyo. Tapos ililipat nyo na naman sa tangke na meron na namang bagong tubig. Or ililipat nyo sa hospital tank na may ibang tubig na pinanggalingan. So, another stress yan para sa isda. So, most probably, pag nilipat nyo sa hospital tank, lalong mamamatayan. Paano naman kung naka-community tank kayo, no? Meron cases, meron akong nakausap na nagka-problema siya after water change. Pero yung arowana niya lang ang naapektuhan. Yung mga stingray niya, okay daw. So, ganun pa rin, hindi niya nilipat sa hospital tank yung arowana. Hinayaan niya lang, naglagay lang din siya ng activated carbon. Total, yung activated carbon naman is safe yan, no? Hindi naman yan nakaka-add ng anything sa tubig nyo. So, ayun, naging okay yung arowana, hindi na apektuhan yung mga stingray niya. So, punta na tayo sa pangalawa, kabaliktaran naman nung una. Ito naman yung poor water quality, dun sa hindi naman mahilig mag-water change. Ano naman yung symptoms nito? Dito na lalabas yung dropsy, yung nakaangat yung mga scale. Dito na rin papasok yung ayaw kumain. So, for some reason, ang lakas-lakas kumain, and then kinabukasan, hindi na kumakain. So, ano nang gagawin nyo? So, dito, hindi nyo pa rin ta-transfer sa hospital tank. Kasi pag tinransfer nyo na naman sa hospital tank yan, mas lalong mas stress, mas malaki yung possibility, hindi lalo kumain. And then, yung dropsy niya, baka mag-progress pa, mas dumami pa kung ano man yung sakit na pwede niyang makuha pag na-stress siya lalo. So, paano malalaman kung poor water quality nga yung cause? Di mag-test ka ng tubig. So, pag nalaman mo, dahil nga sa tubig, mag-water change ka, no? So, yun ang problema ngayon dito sa 1 and 2. Yung kung kanina, nagka-problema yung isda dahil nag-water change ka,
Dito naman, nagka-problema kasi hindi ka nagwa-water change. Ngayon, obligado ka naman mag-water change. Pag nag-water change ka na naman, balik ka na naman sa simula. So, itong dalawang cause na to, ang usually nagtitrigger bakit nagquiquit yung mga newbie. So, para sa akin, no, yung fish keeping talaga is actually maintaining a good water quality. Pag na-master nyo yung paano ma-maintain ang good water quality, siguro 90% ng problem nyo sa fish keeping, hindi nyo na may experience. Kaya check nyo na lang yung old video ko kung paano ako mag-water change. So in that way, lamang na kayo sa fish keeping.